Alam kong pong parang naninibago po tayo, no? Kasi nakikita nyo lang po ako bilang host dito sa harapan. But ako po si Clau. Ako po yung asawa ni Brother Rafa, na part po ng media team. So, nung bata-bata po ako, galing po pala kasi akong Wintaytay. Sa lahat po ng hindi nakakaalam. So, nung bata-bata po ako, uma-attend po ako ng events dito sa Alabang. Isa po sa event na yon ay mga resonance. Doon ko po nakilala si Pastor Paul, sila Ate Eunice, at doon po, hindi ko alam na mentor po pala ni Rafa, si Pastor Paul. Doon po binuunan nila yung plano nila. Ayan. Kaya po kami ay nagpakasal, at ngayon po ako po ay 4 months pregnant. More than. Praise God, palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Before po ako mag-start, no, may papagawa lang po ako, madali lang po ito. Fill in the blanks. Alam naman po ng lahat, ano? Sasabihin nyo lang po yung sagot nyo sa tanong ko. Ayan. Sige po. Fill in the blanks. I need blank. Money. Jesus. Okay, ano pa? Nako, Kuya Jet, alam mo, hindi na tuloy sila sasagot kasi Jesus na yung sinagot mo. Ano pa po? I need hug. Wow. Ano pa po? Love. House and lot. Okay. Sino po dito, taas ang kamay ang nangangailangan ng rest? Rest. Ayan, grabe. Nung nakita ko po yung itsura ni Brother Dan, no, parang rest. Parang ganon. Parang may hugot. Ayan. So alam niyo po, marami pong nagko-contribute sa ating pagod. Tama po ba? Traffic pa lang po, commute. Ay nako, nakakapagod na. Ilang oras po ba ang travel? 2 to 3 hours. Lala ko po nung nagtatrabaho pa ako sa Makati. Ano pa po? Iisipin yung ulam sa araw-araw. Sino pong nahihirapan dyan? Nakakapagod. Nagtortang talong na kami kahapon. Ano ba ngayon? Diba? O di kaya po yung mga demands ng boss. Dapat ma-hit mo to. O di kaya po yung sa mga anak natin. Di ba may ginagawa tayo pero may pangangailangan din ng anak, nakakapagod. Normal po na kailanganin natin ng rest dahil napapagod po tayo bilang tao. Amen? Alam niyo po, kahit naman po sa roads, merong stoplight. Hindi po yan lahat ng kotse ay dire-diretso. Tama po ba? Sa music din po. Alam niyo po ba na hindi yan dire-diretsong kanta? No, meron din po silang pause or rest note. Tama ba, Kuya Kale? Mali pala, no? Sa mga atleta din po, napaka-strict ng kanilang rest. Pag hindi po sila nag-rest, hindi po makaka-recover ang kanilang muscles. Kahit nga po ang aircon, sino pong naiinitan ngayon? Sino pong mataas ang bill ng Meralco? Taas ang kamay, hallelujah, talaga. Ang taas. Alam niyo po, Meralco bill lang po ang ayokong letter na natatanggap ko. Kasi po talaga nakakatakot. Pero yung aircon po, kailangan din po niya mag-replenish. 15 seconds, 20 seconds, magpapahinga po yan. Tama po ba? Kahit po ang mga machines kailangan ng pahinga. Isa pa pong tanong ko sa inyo, ano pong typical na day of rest ninyo? Ito yung gagawin ko. Sabado, wala akong gagawin. Ito ang gagawin ko. Prayer. Prayer. Ano pa po? Ano po? Sino po dito gustong nasa beach? Diba? Nakahiga. Umiinom ng buko juice. Nakatapat sa sunset. Wow. Ang sarap ng pahinga, diba? Sino naman po dito gusto ko magpamassage. Yan. Grabe naman po yung mga sagutan niyo. Para naman po kayo pinagkakaitan ng pahinga, no? Yes, yes. Talagang no? Iba-iba po tayo ng way to rest. But, tanong, have you experienced resting and still you felt restless? Nagpahinga naman ako, no? 1 week, pumiyok pa. 1 week,
Pumunta ako ng Hong Kong para magpahinga. Nagkaroon naman ng long weekend. Nagpamassage naman ako. Pero bakit parang pagod pa rin ako? Naranasan niyo po? Ba? Baka po kasi may mali. Or di kaya po kulang sa equation natin pag tayo ay nagpapahinga. Meron po kasi tayo mga belief na pahinga, hindi para sa akin yan. Busy ako, may binubuhay ako. Tsaka na. O di kaya po, saka na lang mag-rest. Di pa naman ako pagod eh. Meron din naman po, we equate relief with rest. Yun na yun. Massage. Okay na, kapag pahinga na ako. Or di po kaya, ang nasa isip natin sa rest kasi, rest is doing nothing. I can do whatever I want, so kung ayaw kong kumilos, no, kilos. Yun po yung mga notions natin sa rest, no? Tama po ba? Alam niyo po sa Old Testament pa lang, may commandment na si God about rest. Makikita po natin yan sa Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Nasa top 10 commandments po siya. Ang sabi po dyan sa Exodus 20:8-11, remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, your son, daughter, male or female servant, animals, foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, but he rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Ang purpose po ng commandment talaga nito, bakit po siya kinumand, is to bring refreshment sa mga tao, sa kanilang mga katawan. Magpapahinga kayo para may refreshment kayo isang araw sa buong linggong pagtatrabaho. Pangalawa po, ang purpose ni God dyan is to show His love to the Israelites that even though they may work for only 6 days, magpo-provide sa kanila si God ng 7 days. Nakakainin. Palakpakan po natin si God. Palakpakan po natin. Yan. However, may mga religious leaders po, Pharisees or scribes, na nag-add ng mga burdensome rules on top of this commandment. Ano pong ginawa nila? Ay, sabi ni Lord, keep the Sabbath holy. Teka, sabi dun, walang mag-work. I-specify natin ngayon, anong work? Ang ginawa po ng mga religious leaders na to, anything na mag-i-involve ng kilos, bawal kasi gumalaw ka eh. So sabi nga po ni Kuya Paul, ultimo po, pag nalaglag yung pustiso mo at kukunin mo, considered work. So ngayon po yung mga tao, ang bigat naman nun, paano yun, magsisipilyo ako, from one place to another. Ang hirap po nun. Imagine niyo po, yung mga tao nung time na yon, bigat na bigat. Imbis na po refreshment ang kanilang nakuha, ano pong nakuha nila? Ang bigat. Diba? Sabi ni Lord, rest to ha, pero parang natatakot akong ma-disobey itong commandment na to kasi po, nung time po na yon, may consequence po pag na-disobey yung Sabbath. Pwede ka pong hindi pansinin ng society, ng paligid, hindi ka rin pwede mag-offer sa altar. May mga consequences, kaya po takot sila. Amen. Knowing po na religious leaders sila, they still miss the point. Akala po nila, kinig po tayo mabuti, akala po nila, they are able to worship God through resting by literally not doing anything. Akala po nila, ay, keep the Sabbath holy. Wala kang gagawin. Oh, bakit mo yun ano yan? Wala dapat gagawin. Akala po nila yun yung pagsunod dun sa commandment po na yun. Nagkaroon po sila ng wrong perspective about that commandment. Na-exclude po yung main purpose, which is to give refreshment at ma-develop yung trust ng Israelites sa Panginoon. Tanong po, yung rest po ba talaga is about doing nothing?
Yun nga po ba talaga yung rest? By the end of our word po this morning, I pray that we will be able to know and receive the rest that Jesus offers. Sino pong gusto nun? Taas ang kamay. Because alam niyo po, we can rest the way we want. Gusto ko tuklaw, gusto ko to, ganito ako magpahinga eh. But still miss the point. I believe po, ang rest ay gift po ni God. Amen po ba? Na dapat po natin ine-enjoy. Yun lang po, baka may nakakalimutan lang po tayong ilagay sa equation. At hanggat po, unless we learn to take the rest that Jesus offers, we will still find ourselves restless, doing the things without meaning. Gusto po ba natin yan? Parang nagtatrabaho ka. Pero parang kanino ako nagtatrabaho? Para saan ba ito? Parang nagpapagod lang ako. Gusto po ba natin yun? Nag-o-offer po si Jesus ng rest. At ready po ba kayong tanggapin yan ngayon? Ready po ba? Praise God. Now, in the New Testament po, the commandment about Sabbath was still being observed along with the added rules of these religious leaders. But this time, Jesus finally offered a different kind of rest. Ang ginawa po kasi ng mga religious leaders keep the Sabbath holy. Sita sila ng sita. Ginagawa, parang bis na makapahinga ka, may sinusunod ka pa eh. Pero Jesus po, finally, He offered a different kind of rest. Something He Himself offers. Bibigatan yung mga anak ko. Hindi dapat ganito. And it can be found in Matthew 11. Ay, ito po pala, pinamagatan kong the best rest. Sabihin niyo po sa katabi niyo, the best rest. Yes, amen. So, Matthew 11:28-30, sabi po dyan, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat po sa napakasarap na salita mo, God. Thank you, Lord, for this wonderful time in order to hear your message, Lord. And we are so excited, Lord. Open our eyes, open our hearts to receive your message today. I pray, God, that today we will be able to know the rest that you offer, Lord. And maranasan po namin yan, Panginoon. Thank you po, Father. Overtake me, O Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Ang Matthew po ay written by Matthew, no? Pero although po yung mga scholars, naniniwala sila na may mas magaling pang author niyan dahil nga daw po sa choice of words. Ang aim po ng Matthew is to tell the story of Jesus being the Messiah. Yan po ang purpose na book na yan. At ang audience po dito ay yung mga Jewish Christians. Na ang ibig sabihin po, ito pong Jewish Christians, sila yung very familiar sa Sabbath or sa Torah, sa commandments. Yan. At ito pong passage natin sa Matthew 11, ito po yung start na nag-o-oppose na yung mga tao kay Jesus bilang Messiah. Messiah ka ba talaga? Kasi po noong time na yun, may mga expectations sila kay Jesus na parang hindi nagagawa ni Jesus. So sinabi lang po ni Jesus, I'm healing the sick, I'm teaching in the synagogues. Wala akong kailangang patunayan sa inyo, di ba? Pero nagsisimula po na siya itanungin ng kung ano-ano kasi nga po china-challenge nila si Jesus as the Messiah. Now, sinabi po ni Jesus yung come to me, all you who are weary, because nung time po na yan, pagod na yung mga tao sa ini-impose ng mga religious leaders. Na tingin nila sa sarili nila ay wise and intelligent. Ito po yung nagpahirap sa mga tao, yung dagdag. May gagawin ka na, may gagawin ka pang madami. Meron po ba kayong boss na ganon? Lahat po, holiday, nag-chat, papasok kayo. Kahit holiday, papasok ka. Meron po ba? Di ba po, parang boss, wag naman ngayon. Holiday lahat kami papasok. Dito po, parang bigat na sila eh.
Matthew 11. Ang daming sinusunod. Ang hirap pag di ka rin makasunod. May mga consequences, di ba? Kaya po sinabi ni Jesus, finally, come to me. Come to me. Sabihin niyo po sa katabi niyo, come. Yan. Ibig sabihin po niyan, original Greek word means, halik kayo. Sino po dito masaya pag naiimbitahan kumain sa labas? Natutuwa po kami ni Rafa. Pag si Mami po ay magchat-chat. Mami Bet, kasi po, bukod sa libre ng pagkain, hindi ako magaluto. Di ba? Doon wala na, Rafa, andyan ba kayo ni Klaus sa bahay? Yan, para excited na po ako na naman kasunod. Binabasa pa lang po ni Rafa yung text, talagang ganon. Excited po. Ha? Kain tayo sa via. Yan, di ba? Ang sarap po sa pakiramdam. Parang, yun, libreng lunch. So, pag ganun po, pag sinabing tara, halika, may gagawin po ba? Pupunta lang po, no? Commonly po, walang restriction. Hali kayo. Punta ka sa birthday ko. Saan daw po lalapit? Come to me. Kay Jesus daw po ang sarap pong pakinggan. Isang imbitasyon na nanggagaling sa Diyos, lumapit kayo sa akin. Alam niyo po tuwing Pasko, excited po kami ng mga pinsan ko, no? Kasi pag sinabi na po nung lola namin, halina kayo, magbibigay na ako. Yan. Alam na po namin, paunahan na. Kaya lang po kasi, pipila from panganay to so, bandang gitna ako kasi puro panganay. Diba? Excited po kami kasi alam namin magbibigay po ng pera. Pero hindi na po basta pera, dolyar. Kaya talagang, tara, let's go. Pag sinabi na po yung keyword na halina kayo, pupunta na talaga po kami. Meron po ba kayong taong ganon? Pag kailangan nyo ng pera, nilalapitan nyo. Diba? Mga asawa, mga magulang, diba? Lalapit po tayo sa taong yon kasi kilala natin yung taong yon. Tama po ba? Kilala ko yun, namimigay yun ng pera Kilala ko yon. Sabi dyan, come to me. Sino po ang iniimbitahan? All who labor and are heavy laden. Ang sabi po dyan, all. Lahat. Walang maiiwan. Ha? Kasi po minsan, tawagin mo na sila, yung panganay lang Ay, hindi mo na nakaabot. Ba yan? Ha? Dito po all. Ang sabi po dyan, labor and heavy laden. Ang labor po dyan ay, ang original, means exhausted, napapagal. Ang ibig sabihin naman po ng heavy laden, to place a burden upon or to load one with a burden. Sabi po sa nabasa ko, in short daw po, ang labor ay mga burdens na nilalagay natin sa sarili natin. Trabaho po natin, tayo mismo. Ang heavy laden naman po are the burdens others put upon us. Nagagets po ba? Meron ka nang gagawin, pero may papagawa pa sa'yo. Kaya ka mas lalong nabibigatan. Sino po dito yan ngayon? Yung alam niyo po sa araw-araw para pong may bigat kayong dinadala na hindi niyo matukoy. Yung pagod na alam niyo po na hindi lang pagod na pisikal Parang alam niyo po na iba na itong pagod na to Tinulog ko na to pero bigat. Bigat na bigat ako. Lahat daw po ng napapagod, nabibigatan, lumapit, and He will give us rest, and I will give you rest. Na ang ibig sabihin po ay to permit one to cease from any movement. Sino po dito? Taas ang kamay. Honest lang po. Nagigilty kapag nagpapahinga. Ay, hindi po. Talaga po? Nagigilty po, no? Si Rafa po, minsan nararamdaman ko na po yan Pag nagluluto ako, tapos siya nakahiga sa sofa. Minsan, naabang ako din po yan na medyo tumatayo-tayo na siya pag nafe-feel niyang wala siyang ginagawa at nagpapahinga lang siya Habang ako yung nagluluto. Diba? Kapatid, wag po kayong mag-guilty pag
magpapahinga kayo. Lalo na po, ito po huwag po kayong mag-guilty, lalo na po kung alam nyo sa sarili nyo, kayo ay nagtatrabaho ng maayos at mabuti. Alam nyo po, ang pahinga po ay para lang sa mga nagtatrabaho. Amen. Even si God po, di ba, after creation, hindi po, nagtatrabaho, nagpapagal. Sige po, nagpapagal, di ba? Gabi naman po. Okay. Kasi po, alam niyo po, gift po sa atin yan ni God eh. Kaya pansinin niyo po, pag pagod kayo after a long day, ang sarap po magpahinga, no? Ay, salamat, makakapagpahinga din. Diba? Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag ka mag-guilty. Allowed ka magpahinga. Amen. Invitasyon po yan ni Lord sa ating lahat. Ayan. Alam niyo po, ngayon pong buntis ako, no? Ngayon pong buntis ako, hindi po kasi ako, maselan po yung first trimester ko. Hindi po talaga ako makapagluto. Dahil po heightened smell eh. Ngayon po, ang sarap po pakinggan kapag sinasabi po ng asawa ko na, magpahinga ka lang dyan, ako na magluluto. Yan! Ngayon po, napakasarap po pakinggan. Kaya lang po, puro pasta nga lang po kami, buong linggo. Sabi ko nga po sa kanya, nung una po na-appreciate ko talaga eh. Nung makalawa na, Raf, may iba pa kayang ulam na pwede? Kasi parang, hindi po ako mahilig sa pasta, siya po yun, ano? Sige po, palakpakan natin si Lord. Pero, hindi pa po tapos, ano? Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bibigyan ka niya ng kapahingahan, kapatid, kung ikaw ay napapagod at napapagal. Nabibigatan ka. Pero hindi pa po tapos, church. Napakasarap po ng verse na ito. Dahil sabi po dyan, ay, nauna pa. Take my yoke. Okay po. Wait lang. Take my yoke upon you. Yan po ang sinabi dyan. Take my yoke. Ang take po dyan, literal po na kunin. Pero yung sa original translation po, ang kukunin mo yung appropriate na sa'yo. Ganda po, no? Gandang revelation. Kasi po nung time, sa mga Israelites noon, nung nasa Egyptian slavery po sila, isang kahig, isang tuka po sila. Pag hindi ka magtatrabaho, wala kang kakainin. So, hindi po sila pwedeng hindi magtrabaho. Tama po? Ang bigat po. Ang bigat po nung daladalahin na yun, hindi pwede. Wala akong pahinga. Pero ito po, sabi, take, ba? Kukunin mo na yung appropriate sa'yo, hindi na yung bigat ka, hindi na. Take my yoke. Kukunin daw po yung yoke ni Jesus. Hindi na po yoke ng law, ng religious leaders, ng kung sino man. Yoke na po ni Jesus. Alam niyo po, ang yoke po ay pamatok na kinakabit sa dalawang hayop na magtutulak o magkakarga ng kareta. Take note po, kailangan po itong attach sa dalawang hayop. Kita naman po natin sa picture, ano? Magtutulungan po sila sa pagbuhat. Now, ibang kind of partnership po ang mabibuild dito. Bakit po? Kasi kailangan po sabay kayo. Hindi po pwedeng mauuna yung isa. Diba? Hindi po pwedeng magyayabang yung isa. Bagal mo, hindi po. Kailangan pong sabay. Ilang beses po sa ating buhay na bigatan tayo kasi sinarili natin yung mga bagay. Kaya ko to? Kaya ko pa to. Kapatid, take the yoke of Jesus. Baka po kasi tayo ay nabibigatan dahil may mga dinadala tayo na hindi na dapat natin dinadala. Ano po yan? Mabibigat na expectations po na siniset natin sa sarili natin. Dapat ganito na ako eh. Buti pa si ganito. Galing niya ako. Magbago ka naman. Mag-ano ka naman, di ba? Keep up ka naman. Gandito ka na lang ba? Di ba? May mga expectations po tayo sa sarili natin siniset natin kahit wala namang pong na-measure sa ating gawin yun. Ano pa po kaya? Yung mga siniset pong expectations sa atin ng ibang tao.
Maaaring pong yung yoke natin eh, di ba? Boss, ano po yun? Ano pong papagawa nyo? Kahit alam po natin na nasa sacrifice na yung ministry or yung health natin, boss, ano po yun? Bawal ko kasing ma-disappoint si boss. Kailangan kong gawin to eh. Eh anak, wala ka ng pahinga. Lord, sorry. Kailangan lang. Madi-disappoint ko yung boss ko. Paano naman? Nahihiya po tayo eh, di ba? Pwede rin pong unforgiveness. Problema ng ibang tao. May times po ba tayong ganun din, no? Hindi mo na problema. Paproblemahin mo pa. May problema ka ng sarili. Hello, Mare. Kamusta naman? Anong ganap ng buhay mo ngayon? Di ba? Hindi mo na problema. Paproblemahin mo pa kaya mas lalong bumibigat. Ang sinabi po dito ni Jesus, take my yoke. Sinabi po ba dyan wala ng yoke? Hindi po, no? Meron pa rin iti-take, no? Pero that time, ang iti-take mo na yung nanggagaling kay Jesus. This time, kukunin mo na yung sa kanya na. So, lalapit po tayo, kukunin natin, at hindi pa po tapos. Napakaganda po nito, yung naka-highlight. And, sige, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Ang ibig sabihin po dyan ng learn ay to increase one's knowledge. Kalat na po ng knowledge sa social media, isang click lang po, di ba? Magaluto po tayo ng, ano ba? Sinigang na baboy, madali na lang po eh. Isang click lang eh sa YouTube eh. Di ba? Pero ang maganda po sa Diyos, hindi ka lang niya bibigyan ng pahinga, tuturuan ka pa niya. Palakpakan po natin si God. Sabi po dyan, learn from me. Ang dami mo ng tinesting. Hindi lahat nag-work. Nagpakapagod ka na't lahat-lahat, halos dugo na ilabas mo, hindi mo pa rin makuha. Halika na rito. Nagpapagod ka sa wala. Hindi kasi nagpapaturo. Meron po ba din, naranasan po natin, no? Yung, o kaya sa work po, no? Pinifigure out mo mag-isa, paano ba? Ilang days mong pinag-aralan, no? Bagal mo, hindi ka makaproceed. Sabi sa'yo ng boss mo, bakit ka nagpapaturo? Sayang yung oras, di ba? Sayang yung oras. Sana nagpaturo ka. Alam niyo po kay Jesus, napakasarap marinig. Take my yoke upon you and learn from me. Let's learn po from the expert na si Jesus. Siya po yung expert eh, no? Lord, paano ba gawin to? Ang hirap eh. Kailangan po yung humility talaga, hindi po tayo yung magmamagaling sa Panginoon. Hindi, kaya ko pa, hindi po eh. Let's learn from Jesus. Kapatid, baka may repetitive po na nangyayari sa buhay natin na kailangan po natin i-deal sa pamamagitan ng pagpapahinga, pero hindi po tayo nagpapahinga. Kasi po, di ba, pag hindi po tayo nagpapahinga, clouded po yung isip natin. Amen po ba? Kung ano na lang po yung maisip natin, kung anong ma-feel ko, yun na lang, sige na. Mukhang yun naman, naranasan ko na rin to dati, nag-work naman. Sige, yun na lang. Magpaturo po tayo sa Lord. Baka po may gusto siyang iayos sa atin na perspective. Working style. O di kaya po attitude na mas effective, mas glorifying, mas efficient kaysa po sa naiisip natin. Palakpakan po natin si God. Huwag po natin i-figure out kasi po maraming beses na pong ganun eh, no? Tinry po natin yung best natin. Kaya lang parang di pa rin nag-work, ano? Sinabi po ni Jesus dyan, take my yoke upon you and learn from me. Tuturuan kita. Bakit daw po tayo sa Kanya magpapaturo? For I am gentle and lowly in heart. Gentle po dyan is mild, meek, hindi naninigaw, hindi namamahiya. Naranasan nyo na po ba yun? Nagkamali po kayo sa trabaho? O kahit po sa bahay, di ba? Pag namali po tayo ng lagay ng ingredient, or, ay, nako naman, sinabi ko na sa'yo. Di ba? Si Jesus po gentle.
at lowly in heart, na ang ibig sabihin po ay humble, meaning you are too eager to bring yourself low in order to give or serve willingly to others. Sa time po na yun, yung mga tao, kailangan masunod po muna nila yung pinapagawa ng mga Pharisees bago sila ma-accept ng society. Diba? Kahit sa mundo din po natin ngayon, ay, mag-apply ka. Anong credential mo? Anong natapos mo? Ilang kota yung nahit mo dati? Diba po? Parang ang dami mo dapat patunayan. Ilan likes mo sa Facebook? Ilan friends mo? Ayan. Dati po sa Facebook, padamihan no? Yung friends. Ako, mas maraming friends ko. Diba? Ang dami pong kailangan patunayan sa mundo. Minsan po, kailangan pa natin magpanggap para lang tayo matanggap. Panggap na lang ako. Para lang di masigawan. Pero po kay Jesus, ano po siya? Gentle. Lowly in heart. Alam niyo po alam niya po yung kapasidad natin bilang mga anak niya at hindi niya po tayo itataboy. Tutulungan niya po tayo at tuturuan pa. Hindi lang po tutulungan, tuturuan pa. Anak, lapit ka sa akin. Pagod ka na Lapit ka. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle. Hindi kita sasaktan. Hindi kita pahihirapan. Tutulungan kita. Sabay tayo. Sabay tayo. Mga times po kasi nabibigatan kasi sinusolo Lord, kaya ko. Hindi mo kaya. Lapit ka sa akin. Palakpakan po ulit natin si Lord. Pampagising lang po. At sabi po dyan, and you shall find rest for your souls. Kanina po, rest na pisikal. Lapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng pahinga. Ngayon naman po, you will find rest for your souls. Hindi mo na kailangan i-figure out mag-isa, kasama mo na ako. Hindi mo na kailangan isipin, Lord, paano ako sa araw-araw? Hindi na po. Hindi na po natin iisipin, bakit po? Kasi kasama na natin siya. Ramdam niya po yung pagod natin. Sa mga oras na araw-araw ng buhay natin, Lord, hindi ko yata kaya, nakapagod. Paano ko kaya haharapin to? Pero po, dahil kasama na natin si Jesus, you will find rest for your souls, anak. Kasi kasama mo na ako. Hindi ka na mag-isa. Pagod po kasi tayo, pwedeng itulog lang Pero pag soul, iba na po no? Ibang bigat na Hindi na madadaan sa tulog lang Tama po ba? Pero ito po, pag tayo po'y lumapit sa Panginoon, hindi lang po basta rest ang matatanggap natin. Physical rest, soul rest, hindi lang po yun, relasyon. Bakit po? Sabay na kayo Siya po yung kasabay ninyo sa pagkarga. Relasyon, pagtuturo. Hindi lang po siya yung massage, 1 hour, 2 hours. May relief ka may relief ka sa isang gabi, kinabukasan, pagod ka ulit. Diba? Dito po kakaiba kasi may physical soul rest, may partnership kayo na alam mo hindi ka iiwan Pag po, di ba, may mga ka-work tayo or kahit po sa mga kaibigan natin, pag sinabi nila sa atin na tutulungan kita akong bahala sa'yo. Yan ba yung problema? Matulungan kita. Ang sarap po, no? Pero po, after ilang days, wala na ulit sila. Wala na ulit akong katulong. Ang bigat na ulit. Kay Jesus po araw-araw. Hanggat po tayo lumalapit, may katulong tayo. Amen. Ang napakasarap po. Kasi finally, meron ng peace. Alam mo na, hindi ko pala kailangan itong dalhin mag-isa. All this time, meron pala akong Jesus. Hindi lang ako nagpapatulong. Amen. Kaya finally po, sinabi ni Lord, lahat kayong napapagod, nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Take my yoke and learn from me. Tuturuan ko kayo. Last verse po tayo, verse 30. For my yoke is... and my burden is, parang ironic yun Pwede bang may madaling pamatok at magaan na burden? Burden nga Ba't siya tinawag na burden?
pansinin niyo po, may yoke pa rin po na ilalagay sa atin. Meron pa rin po, no? Pero sabi easy, and my burden is like, cloud, possible? Parang hindi. Possible po kasi si Jesus po ang kasama. Sa mundo po kasi pag may binigay sa atin, ang bigat. Ang bigat po talaga. Hirap ka na, mahihirapan ka pa. Kay Jesus po, easy. Ang ibig sabihin ng easy po dyan, Christos the fit, manageable, kind, more pleasant. Hindi na po yung mabigat na bibigatan pa. Kay Jesus po, take my yoke, for my yoke is easy. Kasi kasama mo ako eh. And my burden is light. Ang ibig sabihin po ng light yan, agile, no? You can move it quickly, easily, madali na. Hindi po yung, sa sobrang bigat, hindi ka na makakakbang. Sa isang araw, ang bigat. Kay Jesus po, ang bilis mong maikikilos ang gaan. Kasi po na kanino po yung buhat. Kay Jesus. Praise the Lord. May nabasa nga po ako, pag nagtitrain daw po ng younger ox, yung mga farmers po ay niyoyoke yun with an older, stronger, at more experienced na animal. Sa buhay po natin, sino po yung stronger at more experienced at mas nakakaalam? Si Jesus. Yes, may yoke pa rin po. May burden pa rin na ikikerry, but this time, it's easier, lighter, because we now bear it with Jesus. Kapatid, whatever you're carrying, don't bear it all alone. Alam niyo po, rest can be different for all of us, as I've said. But ito po yung rest na hindi lang po temporary relief. Are you here? Rest na designed ng Diyos. Rest na kasama siya. The Lord of the Sabbath. And today po, iiwan ko po kayo ng 1-point message. Basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Kaya po may mga times na akala natin nakarest na tayo. Nakarelax naman ako pero hindi pa rin sapat. Dahil po baka tinatanggal po natin si Jesus sa equation. Marami pong tao, pag sila ay napapagod, nagpapahinga po sila dun pa sa mga bagay na nakakapagbigay sa kanila ng kapahingahan. Are you here? Papagod ako. Lord, bagsak ako sa exams. Pahinga po muna ako sa'yo. Lord, hindi kami okay ng asawa ko. Pahinga muna ako sa'yo. Lord, hindi mo pa rin ako pinopromote ilang years na. Pahinga muna ako sa'yo. Bakit po? Si Jesus po yung nagbibigay ng kapahingahan sa kanya ka pa talaga nagpahinga. At ano pong nagiging resulta nun sa atin? Nagiging self-sufficient po tayo. Nakaka-achieve po tayo ng goals. Napiplease natin yung boss natin, no? At minsan, masasabi pa natin sa sarili natin, good job! Galing mo! Galing mo! Nice! Na-hit mo yun. Pero at the end of the day, maglilid po yun saan? Burnout. Kasi po ginawa natin siya mag-isa. Now, maaari niyo pong i-ask sa akin, no? Paano ba, Clau? Paano ba yung rest na kasama si Lord? Paano ko malalaman na yung rest na ginagawa ko ay yung kay Lord? How does it look like? Paano ba yon? Sige, gusto na namin yon, yung pahinga. Nakasama siya. Sabi po natin, simple lang po. Anything that would involve Him. Yun po yung pahinga na tama. Sabi po natin, di ba? May maling notion po tayo sa rest na resting is doing nothing. Rest ako, wala kang gagawin ngayon. For us Christians po, listen to this,
Rest is not doing nothing. Rest is doing something. Something that could replenish and restore our souls. Pag po ba wala tayong ginagawa, nare-restore ang soul? Ang body? Pwede pong yung body, pero yung soul po parang may kulang pa rin, ano? Hindi po restorative yung walang ginagawa. So how do we restore our bodies and our souls bilang Christians? It is through coming to Jesus, taking His yoke, and learning from Him. Are you here? It is by remembering God in the Sabbath. Kaya po tayo may Sunday, kaya po tayo nandito ngayon. Hindi po siya sa Lord, pahinga muna ako. Wala akong gagawin. Hindi po. Pupunta po tayo dito, magsasama-sama tayo, magpupuri tayo sa Panginoon. Hindi po totoo yun na walang kikilos. May gagawin po tayo, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Kakanta tayo sa Panginoon. Kaya po tayo merong mga win groups. Kaya po kahit mabigat, pupunta ka. Pupunta ka pa rin. Ano yung something na yon? Doing the things He wants us to do. Pansinin niyo po, may time po ba na pagod na kayo, pero naglaan pa rin po kayo ng isang araw sa Diyos? Ang balik po nun, sarap sa pakiramdam. Lord, pagod na ako, pero nag-text tong nag-text yung alaga ko, nag-text si mama. Pag-pray ko daw siya, pagod na ako, Lord. Pero sige po. Tapos after nyo pong ipag-pray, yung pakiramdam nyo po na, ang sarap. Iba yung sarap nito Yung pagod ka na, pero, Lord, thank you, nakausap ko yung taong yun. O di kaya po yung mentor natin, no? Sinong available sa ating Bible study? Yan. Pagod na ako, Lord. Sige po, attend po ako. After nung win group na yon, na-refresh ka. Ibig sabihin ba nun, Clau, yung sa church lang, rest lang sa church? Hindi po, anything po na pinapagawa sa atin ng Panginoon. In short po, rest is not doing nothing. For us, Christians, the best rest is doing the things of God, with God, and for God. Palakpakan po natin si Lord. Huwag po tatanggalin. Si Jesus po yung pahinga Pahinga ako, Lord. Alis ka muna. Hindi po. Iba po yung physical na pagod ka, pero ginagawa mo pa rin yung pinapagawa ng Diyos Ginagawa mo yun kasama siya, at ginagawa mo yun para sa Kanya. Iba yung fulfillment. Kaya po pala nagiging restless tayo. Kahit nagpahinga na tayo kasi sinasarili natin Kaya ko to. Sige, sahod naman na sa susunod. Yun na lang yung reward ko. Meaningless po Hindi lang po basta ganun Tatrabaho ka, nag-earn ka ng pera, gamitin mo yan to bless others. Serve the church, gamitin mo yung gifts mo. Kaya minsan po, may mga nade-depress. Bakit? Kasi po akala nila yung buhay nila ay para sa kanila lang. Puro pa ganun po Ano matatanggap ko? Kailan ang pahinga ko? Sino makaka-appreciate sa akin? Bilang Kristiyano po, hindi po tayo para sa kanila. Pabigay po tayo. And the moment we give, doon po natin nakukuha yung rest. Kasi po hindi po tayo nabubuhay para sa sarili natin. Lord, pinapagawa mo sa akin tong trabahong to. Anong gusto mong gawin ko dito? Gusto ko, Lord, mapagod ako, pero happy pagod. Hindi lang yung basta pagod. Alam mo sa sarili mo na pagod ako, pero nagpagod ako para sa Diyos. Nagpagod ako ng ginagawa ko, yung pinapagawa niya. Aalis ako sa mundo na alam ko, fulfilled ako. Hindi ako nabuhay para sa sarili ko. Lahat ng ginagawa ko para kay Lord. Kasama si Lord at para sa Kanya.
So mga kapatid, this morning po, I don't know. Hindi ko po alam yung ating mga burdens. Only God knows kung ano po yung mga bigat na dinadala po natin. No? And as we sing this song, let's just take this time to rest. At hayaan niyo pong mangusap si God sa inyo noon. Anak, huwag mong solohin. Isama mo ko. You will find rest in me. Sige po, pwede po tayong tumayo. Pero pwede rin pong hindi kung gusto nyo. Kayo pong bahala. Sige po, tayo na lang po kung gusto nyo. Kantahin po natin tong kantang to, no? At huwag po kayong mahiya. Kung gusto nyong umiyak or ano, let's just rest in God today. Thank you, Lord. His power. When the oceans rise. Find rest. Find rest, my soul. In Christ alone.
Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for this wonderful morning. Thank you, Lord, for your word. Come to me. I will give you rest. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga oras na sinolo namin yung mga bagay. Kinredit namin yung mga bagay sa sarili naming lakas. Patawarin mo kami, Lord. Hindi ka namin sinama sa kapahingahan, Lord. Now we know, Panginoon, tamang pahinga ay ang pahingang kasama ka. Lord, I pray for each and every one of us that this rest will not only last today, Lord, pero matututo na kaming magpatulong sa'yo. Matututo na kaming lumapit sa'yo araw-araw, Panginoon, ng buhay namin. Maraming salamat, Lord. You are gentle. You are lowly in heart. Hindi mo kami ginajudge, Panginoon. Hindi namin kailangang mahiya. Lumapit sa iyo, Lord. Dahil alam namin, Lord, tatanggapin mo kami. Alam namin, Lord, tutulungan mo kami. Bibigyan mo kami ng pahinga. Salamat po, Lord. Nawa, Lord, enable mo kami to continue to do the things you want us to do. With you and for you, Jesus. We love you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen.